Dalawang linyang kulay rosas, dalawang linyang nagbabadya ng habambuhay na pagbabago sa isang maliit na piraso ng plastik. Nanginig ang mga kamay ni Maribel Andrada habang hawak ito. Tila umikot ang kanyang buong mundo sa loob ng maliit at masikip na banyo ng inuupahan niyang kwarto. Huminga siya ng malalim, pero parang walang hangin na pumapasok sa kanyang baga. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Draven Illustre, ang CEO ng Illustre Group, ang lalaking matalino, gwapo at sikat sa mundo ng negosyo. Ang lalaking binigyan siya ng isang gabing puno ng mga pangarap at ang ama ng dinadala niya. Kailangan niyang sabihin dito. Kailangan nitong malaman. Kahit gaano pa siya katakot, alam niyang ito ang tamang gawin. May responsibilidad ito. May karapatan ng anak niya. Pinalakas niya ang kanyang loob. Nagsuot siya ng pinakamatinong damit na meron siya. Isang simpleng bestida na ilang beses na niyang isinuot sa mga importanteng okasyon. Sinuklay niya ang kanyang buhok at tiningnan ang sarili sa salamin. Isang ordinaryong babae na may hindi ordinaryong problema. Kaya mo to, Maribel, bulong niya sa sarili. Para sa anak mo. Ang biyahe papuntang Illustre Tower ay parang isang panaginip. Ang ingay ng jeep, ang usok mula sa mga sasakyan, ang siksikan ng mga tao. Lahat ay tila hindi niya nararamdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nang makarating siya sa dambuhalang gusali, nagawa sa salamin at bakal, pakiramdam niya ay liliit siya at mawawala. Bawat taong nakakasalubong niya ay nakasuot ng mga mamahaling damit. Bawat sulok ng lobby ay kumikinang sa karangyaan. May appointment po ba kayo kay Sir Draven? Tanong ng babae sa reception na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi, pero pakisabi na lang, si Maribel Andrada. Importante ito. Pakiusap niya, nanginginig ang boses. Siguro ay dahil sa desperasyon sa kanyang mga mata o siguro ay dahil sa awa. Tumawag ang receptionist. Pagkatapos ng ilang sandali, pinayagan siyang umakyat. Ang opisina ni Draven ay nasa pinakamataas na palapag. Mula sa bintana, tanaw ang buong syudad. Pero hindi yon ang napansin ni Maribel. Ang napansin niya ay ang lamig ng kwarto. Ang lahat ay kulay puti, itim at gray. Walang palamuti, walang litrato, parang walang buhay. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Draven sa kanyang malaking lamesa, nakatutok sa kanyang laptop. Hindi man lang ito tumingin nang pumasok siya. Miss Andrada, sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng kanyang opisina. You have 5 minutes. I have a meeting. Napalunok si Maribel na wala lahat ng inensayo niyang sasabihin. Sir Draven. Nagsimula siya, nanginginig ang mga kamay sa kanyang harapan. Ano yon? Tanong nito. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay matalas, walang emosyon. Huminga siya ng malalim. Buntis po ako. Isang sandali ng katahimikan. Tinitigan lang siya ni Draven. Sinusuri ang kanyang ekspresyon. Walang gulat, walang tuwa, walang galit, walang kahit ano. At sigurado kang sa akin yan? Tanong nito. Diretsahan. Tumango si Maribel. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Opo, sir. Sigurado po ako. Tumayo si Draven at lumakad papunta sa bintana. Nakatalikod sa kanya. Matagal itong hindi nagsalita. Nakatingin lang sa syudad sa ibaba. Hindi maaari. Sabi nito sa wakas, mahina, pero pinal. Anong ibig mong sabihin? Humarap ito sa kanya. Miss Andrada, ang pamilya Illustre ay namumuhay ayon sa mga alituntunin. May sinusunod kaming paniniwala. Isang hindi planadong pagbubuntis, lalo na sa labas ng kasal, ay magdadala ng masamang enerhiya. Sisirain nito ang feng shui ng aming angkan. Ang swerteng ilang dekada naming iningatan. Hindi makapaniwala si Maribel sa narinig niya. Feng shui? Enerhiya? Ito ba talaga ang dahilan niya? Pero,
Anak mo to? Sabi niya, halos pabulong na. Dugo mo at laman. At isa itong problema na kailangang ayusin. Sagot ni Draven, na parang isang negosyo lang ang pinag-uusapan nila. Bumalik ito sa kanyang lamesa, kumuha ng checkbook at nagsulat. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Maribel. This should be enough para sa problema at para sa iyong pananahimik. Napatingin si Maribel sa tseke. Isang malaking halaga. Sapat na para mabago ang buhay niya, pero habang tinititigan niya ang mga numero, hindi pera ang nakikita niya. Nakikita niya ang pagtanggi, ang insulto. Ito ba ang halaga ng anak niya? Isang piraso ng papel? Dahan-dahan siyang umiling. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng pera mo, Draven. Lahat ng tao ay may presyo, Miss Andrada. Hindi ako. At lalong hindi ang anak ko. Sagot niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Iniwan niya ang tseke sa lamesa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng malamig na opisina. Dala ang durog na puso at ang bigat ng isang kinabukasang kailangan niyang harapin ng mag-isa. Nang makalabas siya ng Illustre Tower, doon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang sarili habang ang mga tao ay nagdaraan. Walang pakialam sa kanya. Sa gitna ng maingay at abalang syudad, hindi pa siya kailanman naging ganito kalungkot at nag-iisa. Hawak ang kanyang tiyan. Bumulong siya sa hangin. Anong gagawin natin ngayon, anak? Ang perang natira sa kanyang pitaka ay paubos na. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, wala nang ibang pagpipilian si Maribel, kundi ang lumipat sa isang paupahan sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Malayo sa kinang ng Illustre Tower, ang lugar na ito ay puno ng ingay, amoy ng pinaghalong pagkain at basura, at mga tingin ng mga taong tila alam ang lahat ng sekreto mo. Ang kwartong nakuha niya ay maliit at maalinsangan, sapat lang para sa isang maliit na kama at isang lumang aparador. Ang pintura sa pader ay kumukupas na at may mga bakas ng tagas mula sa bubong. Ngunit para kay Maribel, ito ay isang kanlungan, isang lugar kung saan pwede siyang magtago mula sa mundo. Magkano ulit ang bayad dito? Tanong ng isang matinis na boses mula sa kanyang likuran. Napalingon si Maribel, isang babaeng nasa mga 50 anyos, may kulot na buhok at mataray na mukha, ang nakatayo sa may pintuan, nakapamiwang. Ito si Aling Carmina, ang may-ari ng paupahan. 2,500 po, Aling Carmina. Bayad na po ako para sa isang buwan. Magalang na sagot ni Maribel. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Carmina at ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang tiyan. Kahit nakasuot ng maluwag na damit si Maribel, tila may x-ray vision ang matanda. Buntis ka, no? Hindi ito tanong. Isa itong akusasyon. Hindi nakasagot agad si Maribel. Tumango na lang siya. Hay nako! Bumuntong hininga si Aling Carmina na parang pasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Alam mo ba, dito sa paupahan ko, may mga patakaran. Bawal ang maingay, bawal ang magkalat, at higit sa lahat, bawal ang magdala ng malas. Po? Anong pong malas? Naguguluhang tanong ni Maribel. Ang mga buntis, malakas maka-attract ng negatibong enerhiya, deklara ni Aling Carmina. Binabawasan ninyo ang positibong daloy ng swerte sa buong compound, kaya dapat doble ang ingat mo. At dahil dyan, magdadagdag ako ng 500 sa upa mo kada buwan para sa risk fee. Pero Aling Carmina, hindi po yata tama yon. Kung ayaw mo, maluwag kang makakaalis. Maraming gustong umupa dito. Putol nito sa kanya. Bago tumalikod at umalis, naiwan si Maribel na nakatayo, nanginginig sa galit at pagkadismaya. Mula sa feng shui ni Draven hanggang sa malas ni Aling Carmina, tila ba ang anak niya ay isang sumpa sa paningin ng lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa umaga, naglalako siya ng mga kakanin sa kalapit na palengke.
Sa gabi, pagod siyang uuwi sa kanyang maliit na kwarto. Sasalubungin ng mga sermon ni Aling Carmina tungkol sa mga kung ano-anong bawal. Isang gabi, habang kumakain siya ng kanin at isang pirasong pritong isda, narinig niya ang bulungan ng mga kapitbahay sa labas ng kanyang bintana. Kawawa naman niyang si Maribel, no? Mag-isang binubuhay ang dinadala. Nako, sigurado iniwan ng lalaki iyan. Ganda pa naman sana. Sino kaya ang ama niyan? Baka kung sinong mayaman na ayaw panagutan. Pinikit ni Maribel ang kanyang mga mata at sinubukang huwag pansinin ang mga salita. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong umuumbok. Pasensya ka na anak, bulong niya. Ganito lang muna ang kaya ni mama. Pero pangako, aalagaan kita. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang isang maliit na buhay na umaasa sa kanya. At para sa buhay na yon, handa siyang harapin ang lahat. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa harap ng kanyang pinto, isang malakas na tunog ng preno ang pumukaw sa atensyon ng buong eskinita. Huminto ang lahat ng tsismisan. Tumigil ang mga batang naglalaro. Lahat ng mga mata ay napako sa isang itim at makintab na sasakyan na tila hindi nababagay sa kanilang lugar. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit ang bumaba. Matangkad ito, makisig, at may isang ngiti sa labi na tila kayang bilhin ang lahat. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi para sa lahat. Dahil ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Kay Maribel. Maribel Andrada? Tanong ng lalaki na ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ako si Tyrone Vizcaras. Sa loob ng isang malamig na boardroom na napapaligiran ng salamin at bakal, walang maririnig kundi ang boses ng finance officer na nag-uulat tungkol sa mga numero, mga porsyento, kita, paglago. Ito ang mundo ni Draven Ilustre, isang mundong kontrolado, walang puwang para sa emosyon, at higit sa lahat, walang puwang para sa gulo. Pero sa araw na yon, may gulo sa kanyang isipan. Habang ang mga numero ay lumalabas sa malaking screen sa kanyang harapan, ibang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang mga mata ni Maribel Andrada. Ang mga matang yon na puno ng gulat, sakit, at pagkadismaya. Ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga yon bago siya tumalikod. Sir Draven? Napapitlag si Draven at bumalik sa realidad. Ang buong board ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang desisyon. Ulitin mo ang huling sinabi mo. Malamig niyang utos sa finance officer. Sinubukan niyang ituon ang sarili. Isa lang itong minor na problema na naresolba na. Isang transaksyon na tapos na. Nagbayad siya. Dapat ay tapos na ang lahat. Bakit hindi siya mapakali? Bakit tila may isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa lamesa. Isang hindi rehistradong numero. Alam niya kung sino ito. "Excuse me for a moment," sabi niya sa mga kasama, bago tumayo at lumabas sa conference room. "Anong balita?" sagot niya sa tawag. "Sir, natuntun ko na po siya," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang pribadong investigador na inupahan niya para siguraduhing hindi nagagawa ng gulo si Maribel. Nasa isang paupahan sa Tondo. Tondo. Kumunot ang noo ni Draven mula sa isang gabing kasama siya sa penthouse niya hanggang sa isang eskinita sa Tondo. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kung ano. Hindi niya masabi. Awa? Hindi. Siguro ay inis dahil hindi nito ginamit ang pera para humanap ng mas maayos na lugar. Good. Bantayan mo lang siya. Siguraduhin mong hindi niya ako guguluhin. Utos niya. "Sir, may isa pa po," nag-aalangang sabi ng investigador. "May dumating po kanina. Isang lalaki, nakasakay sa mamahaling kotse
Ang pangalan daw po ay Tyrone Vizcarras. Sa pagkarinig ng pangalang yon, tumigas ang panga ni Draven. Isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Galit. Anong ginagawa niya dyan? Mariin niyang tanong. Nakipag-usap lang po kay Miss Andrada. Narinig ko pong sinabi niya, ang aura ng batang yan, mas bagay sa akin kaysa kay Draven. Tapos, iniwan niya po ang kanyang calling card. Ang aura ng batang yan, parang isang kidlat na tumama kay Draven ang mga salitang yon. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas, isang pustahan, isang babae, at ang mapangasar ng ngiti ni Tyrone. Si Tyrone, ang dati niyang kaibigan na naging pinakamatindi niyang karibal, hindi lang sa negosyo, kundi sa lahat ng bagay. Si Tyrone, na laging naniniwalang siya ang nagdadala ng malas. At ngayon, heto na naman ito. Nakikialam sa buhay niya. Nakikialam sa isang bagay na pag-aari niya. Hindi si Maribel, kundi ang bata. Ang bata na may dugong ilustre. Ang bata na kahit itinuturing niyang banta sa Feng Shui, ay responsibilidad pa rin niya. Isang asset na kailangan niyang protektahan mula sa mga kaaway. Bumalik si Draven sa boardroom. Hindi na niya nakikita ang mga numero. Hindi na niya naririnig ang report. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Tyrone at ang posibilidad na ito ang mananalo sa larong ito. Hindi maaari. Hinding-hindi. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw sa silid nang ihampas ni Draven ang kanyang palad sa makintab na lamesa. Nagulat ang lahat. Meeting is adjourned, deklara niya. I-cancel niyo lahat ng appointment ko ngayong araw. Walang sino man ang nangahas na magtanong. Nagmamadali siyang lumabas ng silid, iniwan ang mga board members na naguguluhan. Habang tinatahak ng kanyang sasakyan ang daan papuntang Tondo, isa lang ang nasa isip niya. Hindi ito tungkol kay Maribel. Hindi ito tungkol sa nararamdaman niya. Ito ay tungkol kay Tyrone. Ito ay tungkol sa dangal. At tungkol sa pagtiyak na ang anumang may tatak na ilustre ay mananatiling pag-aari ng isang ilustre. Gabi na nang marating niya ang masikip na eskinita. Itinabi niya ang kotse sa isang madilim na sulok at nagmasid. At doon, sa ilalim ng ilaw ng isang nag-iisang poste, nakita niya sila. Si Tyrone na may dalang isang supot ng pagkain na iniabot kay Maribel. At si Maribel na tinanggap iyon na may maliit na ngiti sa labi. Isang apoy ang biglang sumiklab sa loob ni Draven. Isang klase ng galit na hindi niya naramdaman noon. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, bumaba na siya ng sasakyan at mabilis na naglakad palapit sa kanila. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ni Tyrone. Hindi niya pinansin ang takot sa mga mata ni Maribel. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Maribel. Sumama ka sa akin. Utos niya, ang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi kayang suwayin. Walang nagawa si Maribel kundi magpatangay. Ang pagkakahawak ni Draven sa kanyang braso ay mahigpit at hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtutol. Narinig niya ang pagtawag ni Tyrone sa kanyang pangalan. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit parang nasa ilalim siya ng tubig. Ang lahat ay malabo at malayo. Ipinasok siya ni Draven sa mamahaling sasakyan nito. Ang amoy sa loob ay katulad ng amoy sa opisina niya. Malinis, malamig, at walang personal na bakas. Isinara nito ang pinto at umikot para maupo sa driver's seat. Walang salitang namutawi sa pagitan nila habang umaalis ang sasakyan. Iniiwan ang magulong eskinita. Saan kami pupunta? Anong gagawin niya sa akin? Paulit-ulit na tanong sa isip ni Maribel. Sinulyapan niya si Draven. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang panga ay matigas at ang mga mata ay nakatuon sa daan. Tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Huminto sila sa harap ng isang napakataas na gusali. Isang kondominium na mas mukha pang hotel. Iginiya siya ni Draven papasok sa isang labi na kumikinang sa ginto at marmol.
At sumakay sila sa isang elevator na walang ibang pindutan, kundi PH, penthouse. Ang pinto na binuksan ni Draven ay nagbunyag ng isang lugar na hindi pa napapanaginipan ni Maribel kahit kailan. Ang sahig ay gawa sa kahoy na kumikinang. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at tanaw mula roon ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Ang mga gamit ay moderno at minimalist. Lahat ay tila bago at hindi pa nagagalaw. Pero sa kabila ng ganda, nakaramdam si Maribel ng panlalamig. Ito ay isang bahay, pero walang init ng isang tahanan. Isa itong magandang hawla, isang gintong hawla. Maupo ka, utos ni Draven, sabay turo sa isang puting sofa. Sumunod si Maribel. Inilapag ni Draven ang isang brown na folder sa glass table sa kanilang pagitan. Ano to? Nanginginig niyang tanong. Isang kasunduan. Sagot ni Draven, umupo sa silyang nasa tapat niya. Bumalik na naman ang CEO. Ang lalaking walang emosyon. Simula na ngayon, dito ka natitira. Ano? Bakit? Dahil hindi ko hahayaang ang anak ko ay lumaki sa lugar na yon. At lalong hindi ko hahayaang mapalapit dito si Tyrone Vizcaras. Mariin niyang sabi. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga papeles. Nakalagay dyan ang lahat. Lahat ng kailanganin mo. Pagkain, damit, check-up, sa pinakamagaling na doktor. Ako ang bahala. May credit card dyan na pwede mong gamitin. May allowance ka kada buwan. Napatingin si Maribel sa mga papeles. Napakaraming salita na hindi niya maintindihan. May kapalit ang lahat ng ito. Pagpapatuloy ni Draven. Una, bawal kang makipagkita o makipag-usap kanino man, lalo na kay Tyrone, nang walang pahintulot ko. Pangalawa, may mga alituntunin kang susundin sa loob ng bahay na ito para mapanatili ang positibong enerhiya. Ang listahan ay ibibigay ko sa iyo mamaya. Pakiramdam ni Maribel ay nasusuka siya. Ginagawa mo akong bilanggo. Binibigyan kita ng magandang buhay. Pagtatama ni Draven. Isipin mo na lang na isa itong business deal, Maribel. Pinoprotektahan ko ang aking ari-arian. Ari-arian. Ganoon lang pala ang tingin niya sa anak nila. Isang bagay, isang pag-aari. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang mga papeles. Gusto niyang tumakbo palayo. Pero saan siya pupunta? Babalik sa kwartong may tumutulo? Sa panghuhusga ni Aling Carmina? Sa buhay na halos walang kasiguraduhan para sa magiging anak niya? Tumingin si Draven sa kanyang mga mata. Pumirma ka, Maribel, para sa kapakanan ng bata. Ang mga salitang iyon ang tumama sa kanya, para sa kapakanan ng bata. Nanginginig niyang kinuha ang ballpen. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa ilalim ng kontrata ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay ipinagbili niya ang kanyang sarili. Ang kanyang kalayaan. Pagkatapos niyang pumirma, kinuha ni Draven ang mga papeles. Magaling! Ang kwarto mo ay nandoon sa kaliwa. Magpahinga ka na. Tumayo ito at tinalikuran siya, na para bang tapos na ang isang pulong at wala na siyang silbi. Naiwan si Maribel sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang hanapan ng init ang katawan na nilalamig. Gabi na, pero hindi siya makatulog. Ang kama ay malambot. Ang kumot ay mabango. Pero ang pakiramdam niya ay mas masikip pa ito kaysa sa dati niyang higaan. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Draven mula sa balkonahe. May kausap ito sa telepono. Mahina ang boses. Oo, sigurado ako, sabi nito. Ang aura ng bata ay mananatili sa ilalim ng aking kontrol. Napahawak si Maribel sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang mga piraso ng yelo. Kontrol. Iyon lang pala ang habol nito. Hindi ang anak nila, kundi ang aura na dala nito. Ngayon, sigurado na siya.
Hindi ito tahanan. Isa itong kulungan. At siya ang bantay ng isang premyo na hindi niya maintindihan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang routine para kay Draven. Isang routine na pilit niyang isinasama sa kanyang perpektong naka-schedule na buhay. Sa umaga, bago siya pumasok sa opisina, nadadatnan niya si Maribel sa kusina. Tahimik na naghahanda ng sarili nitong almusal, isang plato ng sinangag at itlog. Simple, hindi ito humihingi ng kahit ano, hindi ito nagrereklamo. Mananatili lang itong tahimik sa isang sulok na parabang ayaw nitong maging abala. At iyon ang mas nakakagulo sa isip ni Draven. Sanay siya sa mga babaeng palaging may hinihingi, sanay siya sa drama. Ang katahimikan ni Maribel ay isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Isang umaga, habang umiinom siya ng kape sa mahabang lamesa, nakita niyang pilit inaabot ni Maribel ang isang kahon ng gatas sa itaas na cabinet. Medyo mataas iyon para sa kanya. Nakita ni Draven ang bahagyang pag-inat nito at ang pag-aalala sa mukha nito. Mag-ingat ka. Lumabas ang mga salita sa bibig niya bago pa man niya ito mapigilan. Natigilan si Maribel at lumingon sa kanya, may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Maging si Draven ay nagulat sa sarili. Bakit niya sinabi iyon? Agad niyang binawi ang emosyon sa kanyang mukha at ibinalik ang malamig na maskara. Baka mahulog ka. Delikado para sa bata. Dugtong niya na parabang nagpapaliwanag sa sarili. Tumangulang si Maribel at hindi na umimik. Pero sa buong araw na yon sa opisina, ang imahe ng nagulat niyang mukha ay hindi maalis sa isip ni Draven. Ginabi siya nang uwi ng araw na yon. Pagod at iritado mula sa isang maghapong pulong, ang penthouse ay madilim at tahimik. Akala niya ay tulog na si Maribel. Ngunit habang papunta siya sa kanyang kwarto, narinig niya ang isang mahinang boses mula sa sala. Nakatayo si Maribel malapit sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang isang kamay niya ay nakahaplos sa kanyang tiyan. Anak, gusto mo ba ng manggang hilaw? Bulong nito sa sarili na may kasamang maliit na tawa. Nako, pasensya na. Wala tayong mahanap na ganyan dito. Napatigil si Draven sa dilim. Isang bagay ang kumirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya pinapansin. It's just a craving. It's illogical, sabi ng isang bahagi ng utak niya. Pero may isa pang bahagi. Isang bahagi na hindi niya kinikilala, na nagsasabing kailangan niyang gawin ang isang bagay. Tumalikod si Draven at pumasok sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang huwag pansinin. Problema niya ba yon? Hindi. Bahagi ba yon ng kasunduan nila? Hindi rin. Ngunit habang nakahiga siya sa kanyang malawak na kama, nakatingin sa kisame, ang imahe ni Maribel na malungkot na nakatingin sa bintana ay hindi maalis sa isip niya. Ang bulong nito, tungkol sa manggang hilaw, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga para sa kalusugan ng bata. Sabi niya sa sarili, isang dahilan, isang palusot para sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Oo, tama. Kailangan ng nutrisyon ng bata. Bumangon siya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tahimik na lumabas ng penthouse. Hating gabi na. Ang karaniwang abalang mga kalsada ng Maynila ay medyo maluwag na. Ang isang CEO na tulad niya ay dapat natutulog na, naghahanda para sa isa na namang araw ng mga pulong at desisyon. Pero heto siya, nagmamaneho sa dilim ng gabi, naghahanap ng isang bagay na kasing simple ng hilaw na mangga. Ilang 24-hour convenience stores ang pinuntahan niya. Walang nagtitinda. Nakarating siya sa isang palengke na bukas pa, kung saan ang mga tindero ay naghahanda na para sa madaling araw. Boss, may manggang hilaw kayo? Tanong niya sa isang matandang babae. Tumingin ito sa kanya. Sinusuri ang kanyang mamahaling damit at kotse. Naglilihi si Mrs. No iho? Nakangiting tanong nito. Hindi sumagot si Draven. Kumuha lang siya ng ilang piraso. Nagbayad. Higit pa sa dapat.
At bumili na rin ng isang maliit na garapon ng bagoong. Pagbalik niya sa penthouse, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ano ang sasabihin niya? Bakit niya ginawa ito? Masyado ng gabi para gisingin ito. Ang plano niya, iiwan na lang niya sa labas ng pinto ng kwarto nito. Tahimik, walang paliwanagan, para paggising nito sa umaga, makikita na lang niya. Oo, iyon ang pinakamagandang gawin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto ng kwarto ni Maribel. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga bintana ng sala. Inilapag niya ang supot ng plastik sa sahig, maingat para hindi gumawa ng ingay. Nakahinga siya ng maluwag. Aalis na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Natigilan si Draven. Nakatayo doon si Maribel. Nakasuot ng simpleng pantulog na t-shirt at shorts. Nagising yata ito para uminom ng tubig. Ang mga mata nito ay inaantok pa, ngunit nang makita siya at pagkatapos ay ang supot sa sahig. Nanlaki ang mga ito sa gulat. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Walang nagsalita. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita ni Draven ang pamumula ng mga pisngi ni Maribel. Nakita niya ang tanong sa mga mata nito. Para sa bata. Nauutal na, sabi ni Draven. Ang palusot na kanina lang ay napakalinaw sa kanyang isip ay biglang naging tunog na kasinungalingan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Isang totoong ngiti. At sa isang sandaling iyon, tila nagliwanag ang buong hallway, pero bigla, nawala ang ngiting iyon. Napalitan ito ng pagkalito. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala at napahawak ito sa gilid ng pinto. Maribel, nagsimula itong manghina. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Bago pa man bumagsak ang katawan nito sa sahig, sumugod si Draven. Nasalo niya ito sa kanyang mga braso. Ang init ng katawan nito ay biglang naging malamig. Maribel! Maribel! Gumising ka! Sigaw niya, ang boses ay puno ng pag-aalalang hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Binuhat niya ito. Magaan, masyadong magaan. Habang tumatakbo siya palabas ng penthouse, dala-dala ang walang malay na katawan nito, isang bagay lang ang malinaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Draven Illustre ng tunay na takot. Ang unang namalayan ni Maribel ay ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Sunod ay ang mahinang, ritmikong tunog ng isang makina sa tabi niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang mga pader. Puti ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasa ospital siya, pero hindi yun ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang nakapagpatigil sa kanya ay ang init at bigat sa kanyang kanang kamay. Nilingon niya ito. At doon, nakita niya si Draven Illustre. Nakatulog ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kutsyon. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. At ang kamay nito, ang parehong kamay na nag-abot sa kanya ng tseke, ay mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Kahit sa pagtulog, bakit siya nandito? Bakit hawak niya ang kamay ko? 1,000 tanong ang bumuo sa isip ni Maribel. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang emosyon na unti-unting gumapang sa puso niya. Isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Maya-maya, pumasok ang isang nurse at ang ingay nito ang gumising kay Draven. Agad itong napaayos ng upo at nang makita niyang gising na si Maribel, isang ekspresyon ng laking ginhawa ang dumaan sa mukha nito bago niya ito muling naitago sa likod ng kanyang karaniwang malamig na maskara. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ang boses ay medyo paos. Okay lang ako, sagot ni Maribel. Anong nangyari? Hinimatay ka. Pero sabi ng doktor, dahil lang sa stress at pagod, kailangan mo lang magpahinga. Ikaw at ang bata ay parehong ligtas. Sa paraan ng pagsabi niya ng bata,
May kakaibang pag-iingat, isang bagay na hindi narinig ni Maribel noon. Sa sumunod na 2 araw sa ospital, nakita ni Maribel ang isang Draven na hindi niya kilala. Dinalhan siya nito ng pagkain mula sa labas. Siniguradong naiinom niya ang kanyang mga gamot. At madalas, nauupo lang ito sa isang sulok. Tahimik na nagtatrabaho sa kanyang laptop na para bang binabantayan siya. Isang hapon, sinubukan nitong balatan ang isang mansanas para sa kanya. Ngunit ang CEO, na sana'y humawak ng milyon-milyong pisong kontrata, ay tila hindi marunong humawak ng maliit na kutsilyo. Aray! Daing nito nang magasgasan ang sariling daliri. Hindi napigilan ni Maribel ang matawa ng mahina. Akin na nga po, sir. Baka maputol niyo pa ang daliri niyo. Inabot nito ang mansanas at kutsilyo. Medyo napahiya. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Draven na lang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel na ang pader na yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Baka nga nag-aalala talaga ito. Baka may pakialam talaga ito sa kanila. Kinabukasan, kinailangan ni Draven na umalis sandali para sa isang importanteng pulong sa opisina. Babalik ako kaagad, sabi nito bago umalis. Ilang minuto pa lang itong nakaalis nang may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Tyrone, gulat niyang sabi. May dala itong isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Nabalitaan ko ang nangyari. Kamusta ka na? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mabuti na ako. Umupo si Tyrone sa silyang inupuan ni Draven kanina. Maribel, mag-ingat ka kay Draven. Kumunot ang noo ni Maribel. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Tyrone, isang nangiting malungkot at puno ng awa. Kilala ko si Draven. Mas matagal pa kaysa sa inaakala mo. Naging magkaibigan kami. Alam ko kung paano gumalaw ang isip niya. Lahat para sa kanya ay laro. Isang negosyo. Bawat galaw, may kalkulasyon. Nag-aalala siya sa akin. Pagtatanggol ni Maribel. Kahit hindi siya sigurado kung para kanino ang mga salitang iyon. Para kay Tyrone o para sa sarili niya. Nag-aalala siya sa asset niya. Pagtatama ni Tyrone. Maribel, may dahilan kung bakit kinasusuklaman ko siya. May isang babae noon, matagal na. Mahal na mahal ko, pero pinili niya si Draven. At si Draven, binaliwala niya lang. Ginamit niya para sa isang business deal. Sa huli, iniwan niya itong wasak na wasak. May dalang kamalasan ang aura ni Draven. Lahat ng bagay na hinahawakan niya para sa sariling interes, nasisira. Ang mga salita ni Tyrone ay parang lason na unti-unting kumakalat sa ugat ni Maribel. Ang pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang nilamon ng pagdududa. Hindi kanya inaalagaan dahil sa iyo, Maribel. Inaalagaan kanya dahil naniniwala siyang ang anak mo ang magdadala ng swerte sa kanya. Isa kang vessel. Isang lalagyan ng isang bagay na mahalaga para sa kanya. At gagawin niya ang lahat para protektahan ang investment niya. Hindi. Hindi maaari. Iba ang nakita niya sa mga mata ni Draven. O guni-guni niya lang ba ang lahat? Umalis ka na, please. Pakiusap ni Maribel, nanginginig ang boses. Tumayo si Tyrone. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo dahil ayokong matulad ka sa kanya. Mag-isip ka, Maribel. Kapag nakuha na ni Draven ang gusto niya, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Pagkaalis ni Tyrone, naiwan si Maribel sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isa kang vessel, isang investment. Biglang bumukas ang pinto. Si Draven, bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan, may dalang isang supot ng pagkain mula sa paboritong restaurant ni Maribel na minsan niyang nabanggit. I thought you might be hungry. Nakangiti nitong sabi. Isang maliit. Halos hindi kapansin-pansing nangiti, ngunit iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ito ng ganoon. Pero ang nangiting iyon, na kanina lang,
ay magpapatunaw sana sa kanyang puso. Ngayon ay mukhang isang kasinungalingan. Nakita ni Driven ang mga bulaklak sa mesa. Kumunot ang noo nito. Sino nagbigay niyan? Hindi sumagot si Maribel. Si Tyrone. Nagpunta siya dito, di ba? Tanong ni Draven. Ang boses ay biglang tumigas. Sumugod ito palabas ng kwarto. Babalik ako, sabi nito. Halatang galit. Hindi nagtagal. Bumalik si Draven. Masama pa rin ang timpla. Siguro ay hinanap niya si Tyrone sa ospital. Maribel, nagsimula ito. Lalapitan sana siya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, napahinto si Draven dahil ang nakita niya sa mga mata ni Maribel ay hindi na ang pag-asang nakita niya kaninang umaga. Ang nakita niya ay ang parehong tingin na ibinigay nito sa kanya sa opisina niya noong unang araw. Isang tingin na puno ng takot, puno ng kawalan ng tiwala. Isang tingin mula sa isang estranghero. Ang maliit na tulay na nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay gumuho na. Naging yelo muli ang hangin sa pagitan nila. Hindi maintindihan ni Draven kung ano ang nangyari. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang maliit na koneksyon na naramdaman niya, ang ngiti ni Maribel, ang pagtawa nito habang binabalatan niya ang mansanas, lahat ay naglaho na parang bula. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Draven, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala, sagot ni Maribel, nakatingin sa kawalan. Gusto ko nang umuwi sa penthouse. Ang salitang umuwi ay hindi akma. Hindi tahanan ang lugar na yon para sa kanya. At ngayon, mas lalo pa itong naging malinaw para kay Draven. Isa itong hawla. At bumalik na muli ang mga rehas nito. Ang mga sumunod na araw ay mas masahol pa sa mga unang araw nila. Kung dati ay may distansya lang, ngayon ay may pader na. Isang pader na gawa sa takot at pagdududa. Kinakausap lang siya ni Maribel kapag kailangan. Sumasagot lang ito ng oo o hindi. Umiiwas ito sa kanyang mga tingin. Lalong nainis si Draven. Nainis siya kay Tyrone sa pagsira nito sa kung anumang namumuo. Nainis siya kay Maribel sa basta-basta nitong paniniwala. At higit sa lahat, nainis siya sa sarili niya. Dahil apektado siya. Dahil may pakialam siya. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabasa ng mga report sa kanyang home office sa loob ng penthouse, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Draven. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ama, si Don Mariano Ilustre. Isang lalaking nasa mga 60 anyos, may tindig na puno ng kapangyarihan at mga matang kayang tumagos hanggang sa kaluluwa mo. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok. Ngunit alam niya na ang pagdating nito ay nangangahulugan ng gulo. Papa, sabi niya, napatayo. Hindi pinansin ni Don Mariano ang kanyang pagbati. Ang mga mata nito ay nilibot ang buong penthouse bago tumuon sa kanya. I received a very interesting report from my sources. Isang ulat tungkol sa isang babae. Isang buntis na babae na itinatago mo dito. Nanlamig ang buong katawan ni Draven. Ang takot na matagal na niyang itinatago. Ang parehong takot na humubog sa kanyang mga desisyon ay bumalik. Ang takot sa kanyang ama. I can explain, sabi niya. Explain what? Tumaas ang boses ni Don Mariano. Na sinusuway mo ang pinakamahalagang alituntunin ng ating pamilya? Na nagdala ka ng isang potensyal na kamalasan sa ilalim ng iyong bubong? Para saan? Para sa isang walang kwentang babae? Hindi siya walang kwenta, sagot ni Draven, nagulat sa sariling tapang. Isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Natahimik si Draven, ramdamang hapdi at ang mas matinding kahihiyan. Sa edad na 32, sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, sa harap ng kanyang ama, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang batang paslit na pinapagalitan. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, mariing sabi ni Don Mariano. Ako ang nagtayo ng lahat ng ito at kaya kong bawiin ang lahat ng yan sa isang iglap. Naglakad ito palapit sa kanya
Ang boses ay bumaba ngunit mas naging mapanganib. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, Draven, pero kailangan mong ayusin ang gulong ito. Ngayon din, alisin mo ang babaeng yan. Itapon mo na parang basura. O ako mismo ang gagawa nito. Papa, hindi pwede. Walang hindi pwede sa akin. Putol nito. O siya ang aalis, o ikaw ang mawawalan ng lahat. Pamana, posisyon, pangalan. Pumili ka. Sa likod ng kanyang ama, sa may bahagyang bukas na pinto ng kwarto, nakita ni Draven si Maribel. Nakatayo ito roon, nakaputing bestida. Ang mukha nito ay kasing puti ng kanyang suot. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Narinig niya ang lahat. Ang pag-uusap nila ng kanyang ama, ang banta, at ang kanyang pananahimik. Tumalikod si Don Mariano at napansin din si Maribel. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa na may tingin na puno ng pagkasuklam. Hindi ito nagsalita, pero ang tingin nito ay sapat na. Isang tingin na nagsasabing, wala kang halaga. Pagkatapos ay tumingin itong muli kay Draven na para bang sinasabing, "See, ito ang problema mo." Umalis si Don Mariano nang walang paalam. Isinara nito ang pinto nang may kalabog na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Draven, nakatayo sa pagitan ng multo ng kanyang ama at ng babaeng pinili niyang saktan. Humarap siya kay Maribel, gustong magpaliwanag, gustong sabihing hindi totoo ang mga narinig niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niya ang desisyon sa mga mata nito. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na lang yelo, naging bakal na ito. At sa sandaling iyon, alam ni Draven na kahit anong sabihin niya, huli na ang lahat. Pagkaalis ni Don Mariano, nanatili ang bigat ng kanyang presensya sa hangin. Pakiramdam ni Maribel ay hindi siya makahinga. Ang bawat salitang binitiwan ng ama ni Draven ay tumagos sa kanyang puso na parang mga pako. Isang potensyal na kamalasan, isang walang kwentang babae. Itapon mo na parang basura. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pananahimik ni Draven. Hindi ito nagsalita. Hindi siya nito ipinagtanggol. Sa harap ng kanyang ama, ang Draven na nag-alala sa ospital, ang Draven na naghahanap ng manggang hilaw sa gitna ng gabi ay biglang nawala. Ang natira ay ang takot na anak, ang sunod-sunurang tagapagmana. Lahat ng sinabi ni Tyrone ay bumalik sa kanya. Isa kang investment. Ngayon, naintindihan na niya. Isa siyang masamang investment sa paningin ng mga ilustre. Lumapit sa kanya si Draven, may pakiusap sa mga mata. "Maribel, hayaan mo akong magpaliwanag." "Huwag," putol niya. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. "Narinig ko ang lahat. Malinaw na malinaw." "Hindi ganoon kadali yon." "Para sa akin, ganoon lang kadali," sabi niya. Isang pait na hindi niya alam na taglay niya ang lumabas sa kanyang boses. "Isa lang akong problema na kailangan mong ayusin, di ba? Isang gulo na kailangan mong linis." "Hindi totoo yan." "Talaga? Bakit hindi mo ako naipagtanggol? Bakit hinayaan mong yurakan ng ama mo ang pagkatao ko sa harap mo?" Hindi nakasagot si Draven, at ang katahimikan nito ang nagsilbing kumpirmasyon sa lahat ng kinatatakutan ni Maribel. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto. Hindi niya ito nilock. Alam niyang hindi naman susunod si Draven. Ganoon ito. Umiiwas sa komprontasyon na hindi nito kayang panalunin. Umupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa kanyang tiyan. Ang sanggol sa loob niya ay gumalaw, na parang sinasabing nandito lang ito, na hindi siya nag-iisa. At sa sandaling iyon, nagawa niya ang kanyang desisyon. Hindi para kay Draven, hindi dahil sa takot sa ama nito, kundi para sa sarili niya at para sa anak niya. Ayaw niyang lumaki ang anak niya sa isang lugar kung saan ang halaga nila ay sinusukat lang ng swerte o malas. Ayaw niyang maramdaman ng anak niya na isa itong asset
o problema. Karapat-dapat sila sa pagmamahal. Karapat-dapat sila sa respeto. Kinabukasan, habang nasa opisina si Draven, tahimik na inimpake ni Maribel ang kanyang mga gamit. Kakaunti lang naman ang mga yon. Ang mga damit na dala niya mula sa tondo. Walang-wala, kumpara sa mga mamahaling damit at sapatos na binili ni Draven para sa kanya, na lahat ay iniwan niya sa loob ng aparador. Bago umalis, may nakita siyang isang sobre sa ibabaw ng lamesa sa sala. Galing iyon kay Don Mariano na siguradong iniwan sa guard para ibigay sa kanya. Sa loob, isang tseke. Ang halaga ay 10 beses na mas malaki kaysa sa unang ibinigay sa kanya ni Draven. Kinuha niya ang tseke at isang ballpen. Sa likod nito, nagsulat siya ng isang maikling mensahe. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang piraso ng papel. Hindi ito tseke, kundi ang unang ultrasound picture ng kanilang anak. Maingat niya itong inilapag sa gitna ng lamesa. Sa tabi nito, inilagay niya ang tseke na nakabaliktad para mabasa ang kanyang sulat. Umalis siya sa penthouse nang walang lingon-likod, walang luha. Ang nararamdaman niya ay hindi na sakit, kundi isang kakaibang kapayapaan. Malaya na siya. Gabi na nang umuwi si Draven. Ang penthouse ay mas tahimik kaysa sa dati. Isang katahimikang nakakabingi. "Maribel?" Tawag niya. Walang sumagot. Pinasok niya ang kwarto nito. Malinis, maayos. Ang kama ay nakaayos na. Ang aparador ay bahagyang bukas at nakita niya ang lahat ng damit na binili niya ay nandoon pa. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Bumalik siya sa sala at doon nakita niya ang mga bagay sa ibabaw ng lamesa. Ang ultrasound picture at ang tseke. Kinuha niya ang tseke. Sa likod nito, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Maribel. Hindi nabibili ang dignidad at lalong hindi nabibili ang pagmamahal para sa isang anak. Aalagaan ko ang anak ko ng mag-isa. Napatingin siya sa larawan sa tabi nito. Isang maliit na itim at puting imahe ng isang buhay na nagsisimula pa lang. Ang kanyang anak. Ang anak nila. Binitawan ni Draven ang tseke na para bang napapaso siya. Nahulog ito sa sahig, walang tunog, sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Ang pakiramdam ng kontrol na pinaghirapan niyang panatilihin sa buong buhay niya ay biglang gumuho. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang mga alituntunin, ang kanyang feng shui, lahat ay walang silbi. Tumakbo siya palabas ng penthouse, bumaba sa lobby. "Nakita niyo ba si Maribel? Yung babaeng kasama ko?" Halos pasigaw niyang tanong sa guard. "Opo, sir. Umalis po kaninang tanghali. May dala pong isang maliit na bag." Sagot ng guard. "Saan siya nagpunta? May sinabi ba siya?" "Wala po, sir. Nagpasalamat lang po at umalis na." Bumalik si Draven sa elevator. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pinindot niya ang buton pabalik sa penthouse. Pagpasok niya, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang sampal. Ang malawak na espasyo ay biglang naging isang malaking kahungkagan. Tinawagan niya ang kanyang investigador. "Hanapin mo siya. Hanapin mo si Maribel Andrada ngayon din. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Hindi ako papayag na hindi mo siya makita." Sigaw niya sa telepono. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Nawala na siya. Iniwan na siya. At sa unang pagkakataon, inamin ni Draven sa sarili niya ang katotohanan na matagal na niyang itinatanggi. Hindi ang aura ng bata ang nawawala. Hindi isang asset ang umalis. Si Maribel. Si Maribel ang nawala. At kasama niya, nawala ang lahat. Ang mga sumunod na 2 araw ay impyerno para kay Draven. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ang tanging ginawa niya ay magpabalik-balik sa loob ng penthouse na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Hawak ang telepono. Naghihintay ng balita mula sa kanyang investigador. Pero wala. Si Maribel ay parang bulang naglaho.
Sa ikalawang gabi ng kanyang paghihintay, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi si Maribel ang problema, hindi si Tyrone, hindi rin ang Feng Shui. Ang problema ay ang paniniwalang ipinilit sa kanya mula pagkabata. Ang paniniwalang sumira sa lahat. Nagmamaneho siya na parang baliw, tinahakang daan patungo sa isang lumang bahay sa isang marangyang subdivision. Ang bahay ni Master Lau, ang Feng Shui master ng pamilya Ilustre, sa loob ng 3 dekada. Walang paalam na pumasok si Draven sa bahay. Natagpuan niya ang matandang lalaki na nagmemeditasyon sa hardin nito. "Bakit?" tanong ni Draven. Walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay puno ng sakit at galit. "Bakit mo sinabing magdadala ng kamalasan ng anak ko?" Nagbukas ng mata si Master Lau. Isang malalim na lungkot ang makikita sa mga ito. "Hindi iyon ang eksaktong nakita ko, Draven." "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo ang matanda. "Ang nakita ko ay pagbabago. Ang bata ay magdadala ng malaking pagbabago sa kapalaran ng mga Ilustre. Isang pagbabagong sisira sa mga lumang tradisyon at paniniwala. Isang pagbabagong kailangan ninyo." "Kung ganon, bakit iba ang sinabi mo?" sigaw ni Draven. "Dahil ang ama mo," malungkot na sagot ni Master Lau, "ay takot sa pagbabago. Nakita niya ang pagbabago bilang isang banta, bilang kamalasan. Sinabi ko lang ang gusto niyang marinig dahil natakot ako sa kung anong kaya niyang gawin." Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Draven. Isang kasinungalingan. Ang buong pundasyon ng kanyang takot ay isang malaking kasinungalingan. Muntik na niyang isuko ang lahat para sa isang bagay na hindi totoo. Mula sa bahay ni Master Lau, dumiretso si Draven sa mansyon ng kanyang mga magulang. "Papa!" sigaw niya pagkapasok. Sinalubong siya ni Don Mariano sa grand staircase. "Anong iskandalo na naman ito, Draven?" "Tapos na ako," sabi ni Draven. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon na hindi pa naririnig ng kanyang ama kailanman. "Tapos na akong sumunod sa mga walang kwentang paniniwala. Tapos na akong matakot sa'yo. Wala kang karapatan. May karapatan ako. Dahil buhay ko ito. At mahal ko siya pa. Mahal ko si Maribel. At hahanapin ko siya at ang anak ko. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawala ng lahat ng ibinigay niyo sa akin." "Kung lalabas ka sa pinto na yan," banta ni Don Mariano, "huwag ka nang babalik. Hindi na kita kikilalaning anak." Tinitigan ni Draven ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang kapangyarihan, kundi isang malungkot na matandang lalaki na bilanggo ng sarili nitong takot. "Kung ganon," sabi ni Draven, "paalam, Papa." Tumalikod siya at lumabas ng pinto. At sa bawat hakbang papalayo sa mansyon, pakiramdam niya ay nababawasan ng isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanya. Pagkasakay niya sa kotse, tumunog ang kanyang telepono. Ang imbestigador. "Sir, may balita na ako. Hindi siya umalis ng syudad. Natuntun ko siya sa bahay ng isang dating katrabaho sa isang residential area sa Quezon City." Nakuha ni Draven ang address. Parang nabuhayan siya ng dugo. Ngayon, alam na niya ang gagawin. Hindi na siya magdadala ng kontrata o mag-aalok ng pera. Kinabukasan, sa harap ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na kalye, huminto ang isang van. Sa loob nito, si Draven at isang team na kinontrata niya. "Ready na ba ang lahat?" tanong niya sa isang lalaki. "Yes, sir. Ready na ang mga drone." Ang plano ay simple ngunit enggrande. Paliliparin niya ang 100 drone na may dalang mga puting rosas. Magpapaulan siya ng mga bulaklak mula sa langit. Isang romantikong kilos na imposibleng hindi mapansin. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Nang paliparin ang mga drone, isang malakas na hangin ang biglang umihip. Ang mga drone, na dapat ay maayos na lumilipad sa tapat ng bahay, ay nawalan ng kontrol.
Ang mga rosas ay hindi nahulog na parang ulan. Nahulog ang mga ito na parang mga bomba. Ay! Yung mga sinampay ko! Sigaw ng isang kapitbahay. Ano yan? Sinasalakay na ba tayo? Sigaw ng isa pa. Isang drone ang sumabit sa kawad ng kuryente na nagpa-spark. Ang mga aso ay nagsitahulan. Ang mga bata ay nag-iyakan. Ang buong kalye ay naging isang eksena ng ganap na kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumabas si Maribel sa pinto. Gulat na gulat sa nangyayari. Nakatayo si Draven sa kabilang kalsada. Napapahawak sa kanyang noo, hindi makapaniwala sa naging resulta ng kanyang engranding plano. It was a disaster. Isang kumpletong ahente ng kamalasan. Pero wala na siyang pakialam. Tinawid niya ang magulong kalsada, umiiwas sa mga nagtatakbuhang tao at mga nalalaglag na bulaklak. Tumayo siya sa harap ni Maribel, sa gitna ng sigawan, ng tahol ng aso at ng kumikinang na kawad ng kuryente. Maribel, sabi niya, sinisubukang lakasan ng boses. Draven, ano kong ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Huminga ng malalim si Draven. Wala nang engranding kilos, wala nang plano, tanging ang katotohanan na lang. Lumuhod siya sa isang tuhod, sa sementadong kalsada, sa harap ng lahat. Maribel Andrada, sabi niya, nakatingin diretso sa mga mata nito. Isa akong tanga, isa akong duwag, at nasaktan kita ng sobra-sobra. Pero natutunan ko ang isang bagay sa mga nakaraang araw. Ang lahat ng paniniwala ko, ang lahat ng kinatatakutan ko ay walang kwenta. Ang feng shui, ang swerte, ang malas. Lahat yon ay walang kahulugan. Huminto siya sandali. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dahil ang tanging totoo, ang tanging bagay na pinaniniwalaan ko ngayon ay mahal kita. Mahal kita bago ko pa man naintindihan. Mahal kita kahit na ang pagmamahal na ito ay walang lohika. Pakasalan mo ako, Maribel. Please! Natahimik ang buong kalye. Ang mga kapitbahay ay napahinto sa pagreklamo. Lahat sila ay nakatingin, naghihintay. Tinitigan ni Maribel si Draven na nakaluhod sa gitna ng kaguluhan na siya mismo ang gumawa. Tinitigan niya ang mga mata nitong puno ng pagsisisi, takot at pag-ibig na hindi niya pa nakikita kailanman. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti sa labi ni Maribel ay unti-unting naging isang tawa. Isang mahinang tawa na puno ng kaligayahan at hindi makapaniwalang pagtataka. Natawa siya sa kabaliwan ng eksena. Ang mga nagkalat na rosas, ang mga kapitbahay na nakikiusyoso at ang makapangyarihang CEO na si Draven Ilustre na nakaluhod sa semento na parang isang binatang nag-aalay ng harana. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa na naramdaman niya ay tila hinangin palayo, kasama ng mga naligaw na drone. Ang nakikita niya na lang ay ang lalaki sa kanyang harapan. Isang lalaking hindi perpekto, isang lalaking nagkamali, ngunit isang lalaking handang isuko ang lahat para sa kanya. Tumayo ka nga dyan, Draven, sabi niya. May natatawang luha sa kanyang mga mata. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka sumasagot. Matigas na sabi ni Draven, kahit nahalata ang kaba sa kanyang boses. Lumapit si Maribel at hinawakan ang kanyang mga kamay para tulungan siyang tumayo. Oo, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Anong sabi mo? Sabi ko, oo. Ulit niya. Mas malakas na ngayon. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Wala nang feng shui. Nakangiti niyang sabi. Wala nang usapang aura o malas o swerte. Tayo lang. Pamilya tayo. At iyon lang ang paniniwalaan natin. Isang napakalawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Draven. Bago pa man makapag-react si Maribel, binuhat siya nito at inikot-ikot sa gitna ng kalsada. Sinabi niyang, "Oh!" Sigaw ni Draven sa buong mundo. Ang mga kapitbahay,
na kanina lang ay nagrereklamo ay biglang nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa. Tila nakalimutan na nila ang mga nasabit na sampay at ang nag-spark na kawad ng kuryente. Ang buong kalye ay napuno ng selebrasyon. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang grandiosong simbahan o sa isang mamahaling hotel. Idinaos ito sa isang maliit na hardin sa Quezon City, isang linggo pagkatapos ng magulong proposal. Simple lang ito, ngunit puno ng init at katotohanan. Ang mga bisita ay ang mga taong naging bahagi ng kanilang magulong kwento. Ang kaibigan ni Maribel na kumupkop sa kanya, ang mga kapitbahay niya na naging instant wedding coordinators, maging si Aling Carmina ay dumating. May dalang isang maliit na regalo para sa sanggol at isang nahihiyang paghingi ng tawad. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Tyrone Vizcaras. Nagdala ito ng isang mamahaling alak bilang regalo. "Congrats!" sabi nito kay Draven, iniabot ang kamay. "Inaamin ko, talo na ako. Alagaan mo sila." "Salamat," sagot ni Draven, tinanggap ang kamay. Isang simpleng pagkakamay na sumelyo sa pagtatapos ng kanilang matagal na alitan. Pagkatapos ng seremonya, habang pinapanood nila ang mga bisita na nagsasaya, niyakap ni Draven si Maribel mula sa likod. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa malaki na nitong tiyan. "Masaya ka ba?" tanong ni Draven, ibinulong sa kanyang tainga. Humarap si Maribel at hinalikan siya. Sobra. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ang isang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki. Pinangalanan nila siyang Cairo. Isang hapon, habang natutulog si Cairo sa kanyang kuna, nakatayo sina Maribel at Draven sa tabi ng bintana ng kanilang bagong bahay. Isang bahay na sila mismo ang pumili, malayo sa lamig ng penthouse at sa anino ng mansyon ng mga ilustre. "Tignan mo siya," sabi ni Maribel. Nakangiti. Ang himbing ng tulog niya. "He's perfect," sabi ni Draven. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi maipaliwanag. Niyakap niya si Maribel. "Alam mo, mali pala ako noon." "Saan?" "Sa lahat ng bagay. Pero pinakamali ako sa paniniwala kong magdadala siya ng kamalasan." Humarap siya kay Maribel. Hinaplos ang pisngi nito. "Dahil nang dumating kayo sa buhay ko, doon ko lang nahanap ang tunay na swerte. Kayo ang tunay na masuwerteng aura ko." Hinalikan niya si Maribel, isang halik na puno ng pasasalamat, pagmamahal, at pangako ng isang habambuhay na puno ng pagbabago, kaguluhan, at higit sa lahat, isang pamilyang binuo hindi ng mga paniniwala, kundi ng purong pag-ibig. At sa mundong yun, iyon lang ang feng shui na kailangan nila.